14,000 sundalo mula sa pinagsanib na sandatahang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos ang nakahanda na para sa taunang balikatan exercises. Kasali din ng mga sundalo mula sa kaalyadong Australia, Japan, Britanya, France at Canada. Observer naman ang 20 pang ibang bansa, kabilang ang Poland at Netherlands. Our combined joint force is taking our alliance to the next level. Kakaiba ang balikatan exercises ngayong taong ito dahil sa unang pagkakataon, idineploy ng US Marines ang isang anti-ship missile system na may kakayahang magpalubog ng barko. Tinawag nila itong Nemesis at ang lokasyon sa Batanes, Luzon Strait, malapit sa Taiwan. Pero hindi maliwanag kung gagamitin ang Nemesis sa live fire drills dahil hindi pinangalanan ng kapwa Pilipinas sa Taiwan kung anong military assets o missile system ang gagamitin sa live fire. 4 na dekada na ang balikatan. Pero sa kasalukuyan, nataon ito sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at sa iringan sa pagitan ng China at Taiwan. Pero ayon kay US Lieutenant General James Glynn, ang senaryo ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan ay hindi kasali sa pagsasanay. I would say no. We're looking at elevated tensions in regional security in the larger region, in this case focused on the South China Sea. Ang balikatan anya ay strategic deterrence at demonstrasyon ng military strength lamang at hindi para magpagalit sino man. Pero sakaling sumiklab ang digmaan, We exist to ensure that we're ready should one occur, and we are ready. sa Batanes, Cagayan, Subic, Zambales at Palawan ang lokasyon ng balikatan. Pero kahit nga nasa EDCA site ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction Systems, matipid ang detalye ukol sa paggamit nito. Ang maliwanag lang, full-scale battle ang senaryo, kasama ang pagpapalubog ng kaaway na barko. No, I can't tell you. There is a significant part of live fire that will occur during Balikatan. At this juncture, I won't go into any individual system that will be employed. 3 linggo ang balikatan at magtatapos sa unang linggo ng Mayo. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.